Isa sa mga coaches ng TMT na sobrang lupit at iba yung ginagamit niya for backtesting. Di ko alam, baka pwede mo rin i-try ito, baka mas mag-work din to para sa'yo. Sa ginagamit niya kasi merong mga summary, may mga report ng mga naging testing niya. If gusto mong mag-explore outside TradingView, pwede mo rin to i-try. Meron naman siyang trial for 30 days. So papakita niya kung paano niya ginagamit to. At ang kagandahan is paano rin siya nagkaroon ng 60 to 70% na win rate sa backtesting niya. If gusto mong mag-explore outside TradingView, pwede itong FX Replay. At ang kagandahan, meron siyang 7 days free trial. And after mo panood, comment mo naman kung okay ba sa'yo tayo yung FX Replay or mas maganda pa rin yung TradingView or baka may ibang ginagamit na backtesting app. Uy, hello sa inyo. This is Coach CK again, and today we're gonna be doing backtesting. So para sa mga hindi pa nakakaalam kung para saan ginagamit yung backtesting, so dito natin makikita yung effectiveness ng strategy yung ginagamit natin, of course sa market na pagte-trade natin. So today, magla-live backtesting tayo and samahan nyo kung mag-navigate ng market na iba-backtest natin. But before anything else, so i-share ko muna sa inyo yung platform kung saan ako nagba-backtest. Okay, so dito sa Google, ang i-search nyo lang is FX Replay. Alright, so sa FX Replay, it was created for backtesting talaga. And you can use TradingView naman in other platforms to backtest. But for me, ito yung website na napili ko para makapag-backtest because of the tools na nandito, and I would say na siguro kompleto yung data na nakukuha ko na kailangan kong data dito sa FX Replay. So yun, sa Google, pagka search ng FX Replay, just need to click it and then it should be here, the sign in button, pero right now wala. So click nyo lang, kung walang sign in button, ang itatry nyo lang na i-click is try now. And then, okay, so at akin kasi nag-automatic login na kasi nga nakalagin na ako kanina pa. Pero after that, so papapiliin kayo kung anong account yung gusto nyong i-sign up. You can use Google, Facebook, Apple, or just manual registration. So dito sa akin, Google. And then, si FX Replay has monthly subscription fee or yearly subscription fee. So, depends on you guys if gusto nyong mag-subscribe ng monthly or yearly. So, mas malaki yung savings, of course. Now, ano bang meron dito sa FX Replay? First things first, dashboard muna tayo. So, ano ba makita sa dashboard? So, yan, yung mga ano lang naman, kumbaga summary ng na-backtest mo, strategies mo, nandyan lahat. So, dito yung mga strategies na ginamit ko, or rather yung mga market na na-backtest ko using some of my strategies. Okay, dito sa historical time replay, dito natin makikita yung kung gaano tayo katagal nag-backtest or kung gaano kalayo yung na-backtest natin. And then, dito time invested, win rate, trade symbol. So, yun yung mga makikita nyo sa dashboard. So, basically, just the summary of your trading strategy at the same time yung mga market na na-backtest mo. So, now, sa sessions, dito na tayo magkakaroon ng medyo navigation part. So, tuturo ko sa inyo kung paano makapag-backtest using FX Replay, and sa sessions tab nyo siya makikita. So, for you to create a new session, kung halimbawa zero pa yan, like bago pa lang yan, dito nakalagay yung new session sa description level. And then, right now kasi, since meron ako may strategies, nandito na siya sa lower right part ng screen, kung nakikita nyo ito. So, yan, just click new session. And then, name your strategy, or rather yung market na iti-trade nyo. So, I would, example, I would choose AUDJPY. Alright, so, alright, now, sa account balance kayo na bahala. So, dito, lagay lang natin 1,000. Okay, asset. So, dito na tayo pipili. AUDJPY. Alright. So, ang pinipili ko dito si Owanda. Okay, dito naman optional lang to, wala na yan. And initial date, ito ang kagandahan dito guys sa FX Replay, no? Kahit gaano siya kalayo, pwede mo siyang i-backtest. So, let's say, ayan, 2010 lang. Okay. January 4, sakto Monday, hanggang sa present.
last week. Okay, sige, last week. Okay, then auto-update end date. Ibig sabihin yan, since hindi naman natin siya matatapos sa isang araw yung backtest, and abutin tayo ng maybe weeks or months, so automatic lang siyang susunod sa pinaka last day kung saan pwede nating i-backtest yung market na to. And then after that, create session. But as you can see here, merong advanced session. Pag kinlik nyo yan, andyan nyo na ilalagay yung strategies nyo na later on i-tutor ko kayo kung saan nyo makikita yon. And then chart layout, and then you can add some description. And then balik tayo sa quick session. Create session tayo. Alright, so ganyan yung magiging itsura ng FX replay nyo kapag nakagawa kayo ng market na iba-backtest. So as you can see, as you can notice, parehong-pareho lang siya ng TradingView. So nandito yung mga tools na ginagamit sa TradingView, andito yung time frame, andito yung indicator, ito yung klase ng candles na gusto nyong gamitin. Ayan, same lang. Actually, same lang talaga lahat. And then, let's go first dito sa taas, upper right. So dito, ang ina-add ko dito kaagad is yung news. So that, alam ko na yung gagamitin kong news is up to date sa binabacktest ko. Like for example, 2010 January 4, so mag-a-add lang ako, iba-backtrack niya rin yung mga news nung 2010. So dito, add ko lang si AUD, sorry. AUD, Australia, okay, and nandito na siya sa selected. And then JPY. Alright, so in-apply ko na siya. So yun, exit na natin to and i-click nyo lang ulit yung news sa upper right corner. Alright. Now, anong next steps? Dito naman, second step natin is placing order. Later on, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano yan nagagamit. Right now, hindi pa kasi natin mapakita dahil wala pa tayong order na nagagawa sa market. So dito, etong volume, tanggalin lang natin. We will use mate strategy here sa navigation na to. Bibigyan ko lang kayo ng isang example. So, I will add EMA 200. So, parang trading view lang talaga guys. Diba? Alright. Tanggal natin itong cross. Ayan. And then, settings. 200. Alright. And then, akyat tayo ng 1 hour time frame. 5 minutes. Okay. So, ano nga bang function nitong part na to? So, dito, natin maia-adjust yung bilis or bagal ng isang candle sa paggalaw niya. And then, itong button naman na to, pag kinlik natin yan, let's say, play muna natin konti. Okay. So, pag kinlik natin yan, and then kinlik natin to, babalik siya. So, you can adjust kung kailan nyo gusto using this one pabalik ng binabacktest nyo. And then ito naman, go back din siya pero isang candle lang yung ibabalik niya. Okay, sorry. Okay. Hindi pa kasi ito kasi yung start date natin eh. So let's say dito. Okay. So pag kinlik ko to, okay, isang candle yung nawala. 'Di ba? So, yun yung function niya. Ito naman yung play button. So, pag pinlay ko to, okay, ganyan siya, automatic siya. Dahil nakikita nyo yung bilis, nakaganito lang kasi, naka-times 1. Pero pag binilisan ko yan, okay, yun yung pinaka-function nitong mga buttons na to. And then, ito 1 hour. So, pag kinlik nyo to, ibig sabihin, nakasync siya sa oras dito and sa oras dito. Sa upper left. Alright, now pag hindi naman nakaklik yan, kahit bumaba ko ng 5 minutes time frame, naka 1 hour pa rin siya. Babalik lang siya sa in-sync kapag kinlik ko to. Ayan, bumalik siya sa 5 minutes and then 5 minutes lang din here. Lastly, eto, yan, skip 1 candle instantly. So, ganun naman siya. Kung kanina sa back, skip 1 candle din, pabalik. Ito naman, pa-forward. So, ayan siya. Okay. So now, let's start doing the backtest. Okay.
gamitin natin si mate strategy. That's why I added the EMA 200 here. So dito, M for market direction. So nakikita natin pataas talaga ang market. Okay, so 1 hour. And then, baba ko muna to ha. Eto. So dito, nakakita ako ng, okay, just like in trading view guys, kung nakikita nyo, ganyan lang din siya nagwo-work. Okay. Lastly, eto. Okay. So this one, drawing lang tayo ng mini or rather potential key level. Why did I say na potential key level? Kasi hindi pa siya natetest as a support right now. Okay. So yan, kung makikita nyo, naging support na siya, naging resistance na siya rather dito, pero hindi pa bumabalik yung price para mag-act as support. That's why aantayin natin. So M for market direction, A for area of alignment. Okay, so forward natin, gamitin ko na tong button na to. Ayun. Okay, try natin if babalik ulit yung price. So tinest niya na to as support level. Okay, another support level, rejection. Okay, tumalo na siya ng malayo. Okay, hanap tayo ng panibagong key level. Okay, so parang ito key level siya. Resistance dito, ito turning into support. Okay, check natin if bibigyan pa tayo ng isang chance ni price or ni market na bumalik dito sa area of alignment natin. Okay, bumalik na siya ngayon. Kailangan ko lang makakita ng rejection para makapag-enter ako. Yan, hindi siya na-reject. That's why it's really important na aantayin yung matapos or mag-close yung candle bago kayo mag-enter ng trade nyo. So, sa trading kasi, we need to stop assuming and just reacting sa ginagawa ng price. So, ngayon, ang next target ko or hahanapin ko is next support level, which is this one. Okay, kung down muna siya. Coach, ba't di ka magsasell? Kasi ang sabi ng M, market direction pataas. Okay, play natin. Okay, na-break na naman niya to. Na-break niya na si dynamic support and resistance, which is the EMA 200. Break niya tong si area of alignment natin, tong rectangle. And then, parang nag-change na ng course si EMA 200 to the downside or to the bearish market. So, let's check. Alright. So, check natin if magre-reject siya dito sa dynamic support and resistance natin, CMA 200. Hindi, pero nag-reject siya dito ba? Nagkaroon ng weak. Okay. So now, may key level dito, meron ding EMA dito. So basically nasa gitna siya. Mahirap siya i-trade. Okay, so dito I will trade this one. Dahil nagkaroon ako ng market direction, so right now umiilalim na siya, signifying na pa-bear na yung price. Okay, and then area of alignment, umakyat siya dito, nag-bounce, ni-reject, and then timing, bearish engulfing itong candle na to. But hindi ako nag-trade yan kagad kanina kasi nakikita ko yung M nasa ilalim pa rin ng price, so signify na pataas pa siya. Now, ang nangyari, the next candle, next hour candle, nag-close siya below this EMA, nag-close siya below this area of alignment. So, I would take it as sell. So, sell tayo dito. Stop loss would be above this key level in this last week, previous high. Okay, bigyan nyo lang ng room para makahinga yung price. And then, 1:1 lang. Ayan, pwede rin naman dito sa previous low, pero for the sake of this backtest, 1:1 lang natin. Okay. So now, anong gagawin nyo next? Kapag meron na kayong
position sa market. Ready na kayong i-trade as part of your backtest. I-click lang natin tong button na to. And then, we need to click the place order on the upper right corner of the screen. So, pag kinlik natin, may lalabas na ganito. So, para ka talagang nagtitrade habang nagbabacktest. So, dito, automatic na siyang nakalagay yung mga information dahil nga, kinlik natin to. No coach, what if hindi mo i-click yan? X natin to. Ayan, hindi siya nakaklik ngayon. So, click natin place order. So, manual nyo siyang ilalagay. Walang info about this stop loss, take profit, and position size, and all. So, that's why we need to make sure na click yan, and then click si place order. And then, ayan na siya. Automatic na siya lalabas yung information. So, dito, yan, risk percent, 1% lang. So, 1,000 yung account natin. And then, 1% of 1,000 is $10. That's why estimated loss is $10. And then 1:1 ratio, that's why estimated profit is 9.98. Bakit coach hindi 10? It's because of the commissions. Ang kagandahan sa FX Replay, pwede mong i-add yung mga commissions din ng mga brokers. So, realistic talaga siya para ka nagla-live trading. So, yun. Explain the reason ba't tayo nag-enter dito. And exit, stop loss above this key level, this dynamic key level, this week na to, na rejection, nagsisignify ng rejection sa market. And then, 1:1 ratio lang. And bakit hindi dito? Ayun nga yung answer. 1:1 ratio kasi yung target natin. Okay. So, I will click place order and then kiklik ko lang tong save and journal. You can use save kung ayaw nyo mag-journal, pero I would encourage you na mag-journal because here, malalaman nyo kung saan yung kahinaan ng strategy nyo and kung saan effective yung strategy nyo. So, dito, save and journal, lalabas tong screen na to. So, yung tinuturo namin dito sa TMT na Google Sheet, kung paano ilagay yung mga data, dito, pag kinik nyo yung save and journal, nandito na siya lahat. Okay. So, kiklik nyo na itong add screenshot, automatic na i-screenshot nyo na itong window na to. Yan, trade na yan. And then, checklist nyo if meron kayong strategy na checklist, pwede nyong i-add. And then, ito, leave nyo lang to kasi mamaya nyo yan sasagutan after yung result ng trade. So, dito, ayan yung pinaka-data natin sa journal. Now, out muna tayo dyan. Dito muna tayo. Nung kinlik ko yung place order, save and journal, lumabas na kaagad to. May order na dito, may stop loss na dito, sa level na to, TP dito. So, ganun siya ka-complete detail. So, ang gagawin natin, play lang natin kung anong mangyayari sa trade na to. Okay, sige, play ko muna. Okay. So, ang nangyari dito, stop loss yung unang position na to. So, dito, balik lang tayo sa journal natin. Pwede mong screenshot ulit kung ano yung naging result. Alright. And then, confidence level. So, let's say dito, 80% lang. Trade rating. Okay, sabihin natin 4 star lang. And then, ano yung reason? Lalagay mo ngayon kung bakit ka natalo sa part na to. So, I think ang reason dito is ano ba? Medyo, choppy. Oops. Okay, sorry. Ayan. Choppy yung structure ng price, especially sa EMA 200 and key level. So, yun lang ilalagay mo. And then, click save. And then, makikita mo na lalabas yung calendar ng trade mo that day. Okay? So, you just need to click X. And then, for the next trade, ganun lang ulit yung gagawin nyo. Alright. So, yan yung for the session. Ganyan siya ginagawa, ganyan siya ina-execute para makapag-backtest ka. So, now labas tayo para mabilisan na navigation lang dito. Okay, next one is strategies. So, paano ka gumawa ng strategies? You just need to create new strategy here. Ganyan. Gaganyan nyo lang.
So, wala ka naman talagang lalagay dyan. Basically, name lang yung strategy mo kasi nasa iyo naman, alam mo naman exactly kung ano yung strategy mo. So, let's say, yan, na ganyan ako dyan. Then, may description lang. Okay, cancel ko na. So, kunyari, ito na yung strategy ko. So, para connect mo yan sa data na binabacktest mo, rather sa market na binabacktest mo, you just need to go back sa session. Okay? And then, kung marami ka ng session dito, piliin mo lang yung session, let's say itong AUDJPY. And then session settings. Session settings, i-add mo lang si strategy. Pag in-add mo yan, automatic na lalabas yung winning percentage ng strategy mo pag bumalik ka dito sa strategies. So as you can see here, itong strategy na to na 64.52% yung win rate, nakakonect yan dito sa aking EURAUD. Ayan yan. So, ayan, nakita nyo. Nandito siya sa strategy part. So, next tab is the strategy tab. So, dito ka makaka-create ng strategy para ma-connect mo siya sa market na tinetrade mo. As you can see here, these strategies na na-create ko, ang base nito is Mate Formula. So, grabe yung effectiveness talaga ng strategy ng Mate. Kasi if iisipin nyo, ito sa gold, 74% win rate and then 64. Anyway, tinner ko lang kayo dito sa strategy. So, ang gagawin nyo lang para makakreate ng strategy is add a strategy and then, let's say, Mate and then description lang. So, ang strategy naman is kayo nakakaalam nun, diba? So, lalagay nyo lang talaga dito is strategy. Now, paano magkakaroon ng data yan? Kapag umakyat ka ng session ulit, bumalik ka, and then let's say itong AUDJPY, yung tinest natin kanina, kiklik nyo lang yung session settings, and then a-add nyo lang yung strategy na na-create nyo under strategy tab. So let's say for example, si Camber, pero hindi ko siya i-add kasi magugulo yung kung saan siya nakalagay. So dito, let's say ito. Ayan yung binacktest kong EURAUD. In-add ko kasi siya as my strategy and natapos ko na yung backtest dito. So that is why may data na ako pag napunta ako ng strategy tab. So you can see the 64% win rate. So makikita nyo yung strategy or rather yung win rate ng strategy yung gamit nyo and lahat ng data na kailangan nyo makita. Okay, so that is for the strategy tab. Now sa checklist, wala naman masyado yan. Journal, dito nyo lang makikita yung mga journals nyo from the start na ginawa nyo yung backtest. And then, eto na sa analytics. So dito wala kayong makikita ngayon kasi hindi pa natin nakiklik yung strategy analytics natin. So babalik lang kayo sa strategy tab and then kiklik nyo lang tong analytics na to. So pag kinlik nyo yan, ayan, lalabas na siya. So, ito yung sinasabi kong kagandahan ng FX Replay na complete yung datang makukuha mo. So, dito makikita mo kung ano yung naging paano umakyat or paano bumaba yung win rate ng strategy mo. And then, kung ilang RR, yung average niya, ayan, yung mga datang yan. Kung ilan yung wins and losses. And then, ayan, total trades na nag-buy ka or nag-sell ka yung mas mataas, and then win rate for buy and sell. Now, dito naman, ayan, yung mga win rate na kung saang session, and then yung mga info na yan. Basically, nandyan lahat ng info. So, dito naman, kung anong araw, kung anong oras, malakas yung profit mo, and then dito sa baba is yung data na per month na PNL mo. So, sobrang detailed yung mga data makukuha mo dito. And lastly dito, yung parang yung nakita nyo kanina sa journal na calendar, yan yun. Ayan, so nandiyan yung mga trades. Overall, I would say na sobrang ganda talaga gamitin ng FX Replay, lalo na kung ikaw yung type ng person or ng trader na gustong makuha yung exact data na hinahanap niya sa strategy na gagamitin niya. And because of this data na nakuha ko sa FX Replay, naging mas confident ako sa strategy na ginagamit ko. And for you guys na gusto mag-explore sa backtesting, you can try this FX Replay and you can also try other platform
like trading views. So, ayun lang. Thank you so much sa pagsama sa akin sa pag-navigate dito sa FX Replay. So, before I end this video, I just wanna say na hindi pala sponsored tong video na to. Pero kung gusto mo na gamitin ng FX Replay, ilalagay ko yung link sa baba para ma-check mo and ma-try. Believe meron silang 5 days yata or 5 to 7 days na free trial. So you can try to check it out. And yun lang. See you sa next video. Bye-bye. Thank you.